Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga karbin natin lika video. Nako, eto na, nilabas na hawak na alas. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago po ang lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. Ayan at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po mga kababayan at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga karibin natin, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtetrending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin ito. Nako, Atty. Rowena Guanzon, ayan no, mga hayop sila. Kaya ako sasali dyan sa September 21. Nako, idintalye ni Atty. Rowena Guanzon ang modus ng mga opisyal ng DPWH sa sangkot umano sa money laundering sa kasino at nanawagan sa mga Pilipino na lumahok sa malawakang protesta. Eto mga kababayan, pakinggan po natin ito at bigyan po natin ng reaksyon. Yung casino ni Bryce, utos yan ng mga boss niya. Kasi money laundering yan. Pupunta sa casino, kapital siya 500,000. Siyempre, ano yun? Graft yun. Corruption yun. Galing yun sa mga kontraktor. 500 million, ganun. Pupunta siya sa casino, may usapan na sila doon. Magpapatalo siya ngayon, di ba? Bigyan siya chips sa 500 million. Ipapatalo niya 100 million. Ika-cash in niya balik yung 400 million. Pero sa ganung laking halaga, bibigyan na lang siya ng cheque ng casino. Ipasok siya sa bangko, di malinis na, hayop ka, hayop kayo. Dapat sa inyo, wag na lang, kasi mamaya sabihin nyo naman, violent ako eh. Hindi na talaga mapapatawad itong mga taga-DPWH na ito at mga congressman na hindi na ito graft and corruption, hindi na ito robbery, looting na ito, looting. They have looted the coffers of our country. Kaya ako sasali ako dyan sa September 21. Antayin nyo mga mabing dyan ha, September 21, sulong sa Luneta! Ayan mga kabayan, September 21, sulong na sa Luneta. Ayan narinig niyo po ang kanilang modus patungkol po dyan sa mga kasino-kasino. Kaya pala malalaking pera ang napapatalo ng mga ito mga kababayan. Anyway, eto pa mga karibin natin, pasadahan din po natin ang balitang ito. Nako, eto po Ayon po sa Ibon Foundation, ito po yung mga billions of flood control funds concentrated in the ruling parties. Ito po, number 1 po ang lakas. Lakas, 245 billion. Number 2, NUP, 87 billion. Number 3, NPC, 79 billion at number 4 NP 50 billion, number 5 PFP 38 billion at number 6 LP 16 billion. Ayan mga kababayan, buti na lang wala rito yung PDP laban. Palakpakan po natin. So ito lang po yung mga posibilidad, no? Ito lang po yung mga possibilities or may posibilidad na ito mga corrupt po ang mga ito. Ito po yung mga possibilities na mga partido na posibleng mga corrupt dahil sa laki po ng kanilang flood control funds. Ayan mga kababayan, ano po inyong masasabi dyan? At ito pa, pasadahan din po natin itong sigarin. Nako, lutang na lutang sigarin. Sabi niya po kasi dito, no? Pagtaas ng popularidad ni Romualdez sa Visayas, hindi umano nakakagulat ayon kay Representative Garin. Nako. Bakit kaya ano sila ngayon? Pinag-uusapan nila yung popularity ni Speaker Martin Romualdez. Bakit? Ano ba kayo? Guilty ba kayo, no? At gusto nyong i-cover up yung mga nangyayari dyan sa kamara, no? Kahit ganyan ang nangyayari sa kamara, gusto nyo pa rin tingnan ng taong bayan na si Martin Romualdez ay very popular nga no? Popular siguro sa mga issue ngayon, pero
Pag sinabi mong dalawa kasi ang popularity. Positive and negative, no? Positive popularity tapos negative popularity. So baka dito siya sa negative popularity, mga kabayan, wala namang positive. Makita mo pa lang si Romualdez, wala namang positive na mangyayari sa iyo eh, no? Kaya garin, tumigil ka na po, di ba? Tumigil ka na po sa mga ganitong statement. Tanungin po natin, kung yung mga nanonood dyan, na mga Bisaya o ano pong inyong masasabi dito sa sinasabi ni Garin na nako popular o maybe popular in the negative way, no, pero positively, no, wala tayong ano dito, wala tayong mapapala. Okay, ano pong inyong masasabi dyan, mga kabayan? Paki-comment na lang po. At eto ulit si Attorney Rowena Guanzon, no, ito po ay patungkol sa pag-red alert ng mga AFP, no, naka-red alert sa mga protesta. Sabi po dito, dapat naka-red alert din kayo nung pinagnanakawan nila ang Pilipinas. Totoo. Hindi pinalampas dating COA Chair Attorney Rowena Guanzon ang hakbang ng Armed Forces of the Philippines na ilagay sa red alert status ang lahat ng unit nito sa gitna ng lumalakas na protesta laban sa umano'y multi-billion anomaly sa flood control projects sa kanyang sa kanyang post sa Facebook, mga kabayan. Okay? Oo nga no. Kaya ito nagpoprotesta para wakasan yung mga nakawan, yung korupsyon. Naka-red alert kayo. Armed Forces of the Philippines. Pero nung nagnanakaw yan, nagnanakaw sila, di ba? Nung pinagnanakawan ang kaban ng bayan, hindi kayo naka-red alert. So ano ba? Para kanino ba kayo? Sa magnanakaw? Sa mga korap na mga politiko? Or para kayo sa taong bayan? No? O isipin nyo naman yun kasi, di ba? Itong magpoprotesta, they are after with the corruption, no? Para wakasan yung corruption na yan. Pero naka-red alert po kayo. Sana naman po doon sa pagnanakaw nila, naka-red alert din kayo, di ba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? At comment nyo na lang po, mga kabayan. At ito na nga, pasadahan na po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Ito na. Ito ang nakakagimbal na balita na trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media matapos ang nangyaring kudita at kaguluhan sa Senado at ang mga questionabling pagsibak sa kanyang pwesto bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Matapos nga ang mahabang pananahimik, Senator Rodante Marcoleta matapang at tahasang ibinunyag sa publiko kung bakit nga ba siya tinanggal sa Blue Ribbon Committee. Isiniwalat din ito sa publiko ang umano'y tinatagong plano ni Senator Tito Soto maging ang kontrobersyal na mayor at pamangkin nitong si Vico Soto. Gaano kaya ito katotoo? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Sa pinakahuling episode ng programang Saganang Mamamayan ng Net25 ay nagpakita nga ng kanyang saloobin ang senador na si Rodante Marcoleta patungkol sa pagkatanggal nito bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ayon pa nga sa balita, inilahad ni Senator Rodante Marcoleta ang tunay umanong dahilan kung bakit nagkaroon ng biglang pagbabago ng liderato sa Senado, kung saan pinalitan ni Senator Tito Soto si Senate President Chis Escudero. Tila kino-question din ni Senator Rodante Marcoleta ang motibo ni Senate President Tito Soto kaugnay sa mga hakbang laban sa mga karibal sa politika ng kanyang pamangkin na si Vico Soto.
Kapansin-pansin rin aniya ang tila pagiging aktibo nitong si Vico Soto sa mundo ng politika, kaya tila iniuugnay ito ng ilan sa naging panukala noon ni Tito Soto sa Senado na ibaba ang edad ng gustong tumakbo bilang Pangulo. Kaya naman narito nga ang full video kung saan matapang na ibinunyag ni Senator Marcoleta ang umano'y totoong dahilan kung bakit nagkaroon ng biglaang kudita sa loob ng Senado na siyang tila nag-iwan ng isang malaking katanungan sa marami nating mga kababayan. Narito, panoorin natin ang full video. Kita mo, sinasabi nila na hindi kanya totoo yung sworn statement ng mga Diskaya. Opo. Eh bakit nila pinresent yung Mayor Vico ng Pasig? Hindi ba dahil sa kalaban niya yun? Ano naman nung aming presidente na Senado ngayon, yung Vico Soto, hindi ba pamangkin niya? Pamangkin, yes po. O di may politika dito, di ba? Oh. Kaya mo lang ba sinasabi, kaya mo dinidiminish yung value nung Kaya. sworn statement na yun dahil kalaban siya ng pamangkin mo sa politika. Kung ako siguro, dapat hindi ako magkukomment sa bahagi na yun Opo. Sapagkat kalaban ng aking pamangkin ito, Oo. hindi siguro magre-recuse siguro ako Hindi ikaw ang magbo-volunteer na palagay ko inedit ito. Sa aking palagay, maraming butas ito. Hindi ka dapat masasabi ng ganon sapagkat magiging bias ka. Dahil kalaban niya ng pamangkin mo. Sa politika. Tingnan mo na lang, tinawag si Mayor Vico sa House of Representatives, hindi para magbigay ng testimony. Hindi para magbigay ng dokumentong makakatulong para makakuha ng maraming batayan. Nagsabi siya ng opinion niya Tungkol sa mga Diskaya. na sinungaling ang mga taong ito. Yes, opo. Ang opinion ba'y tinatanggap sa pagdinig? Oho. Opinion mo yun Sa bawat pagdinig, mapakorte man o ibang quasi-tribunal, quasi-judicial tribunal, ang opinion, binabaliwala. Oho. Hindi tinatanggap ang opinion. Bakit kinakailangan siyang magpahayag ng opinion doon? Ang daming nagbibigay ng feedback sa akin, hindi lamang libo-libo, halos milyon-milyon na yata, Ay, opo, oo. na hindi nila matanggap-tanggap na ako po'y biglang pinalitan Yun. bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Correct. Nakakagulat nga Totoo eh. po niyan, ako po talaga ang kanilang pakay. Oo. Ang presidente po ng Senado, si Senator Chis Escudero, ay parang collateral damage lang po yun. So tama pa rin lumabas sa mga social media na ang puntirya talaga kayo. Kasi hindi naman nila kumaalis kung hindi nila alisin yung puno. Ayun. Ganun po yung nangyari riyan. Oho. Ngayon, ang medyo hindi po ako nagsasabi nito. Ito po ay kinukonfirma ng napakarami pong mga kababayan natin na hindi po nila nagustuhan yung mabilisang pagpapalit ng liderato ng Blue Ribbon Committee. Lalong-lalo na po doon sa panig ng paglalahad na po ng katotohanan. Yung pag-iimbestiga na po sa kanila pong palagay, ay meron na po silang nakikinikinitang mga katotohanan na lalabas dyan. Papunta na po sa paghanap po natin ng kasagutan sa maanumalyang pagkakalatag ng mga proyekto na kung tawagin nga ay ghost project. Ayun. Ang balita kasi, may singit ko lang po, mukhang pinakiusapan ata si Senator Chis bilang presidente po ng Senado na kayo ay palitan sa pagiging chairman, pero parang nanindigan siya sa inyo. Kaya ang nangyari daw po, pati siya nadamay sapagkat ayaw pala niya kayong palitan bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. So tama po ba yung ganung anggulo? Hindi ko alam yun kasi wala naman siyang sinasabi sa akin na siya kinausap. Oho. Ang nangyari, May nakiusap daw po mabilisan nga Ang totoo niya, siguro nakikita nyo, itinutuloy ko yung pangatlong pagdinig namin. Opo. Ako na lang ang pinakahuli na nakabalita na napalitan na pala yung aming Senate President. Ayun na nga, oo. Kaya pala si Senador Jinggoy na nasa tabi ko, medyo mainit ang ulo nung araw na yun. Hindi ko naman alam kung ano nangyari. Oho. Kaya yung pong talagang purong-puro na biruan lang, iba po yung pagkakatanggap niya. No? Pero alam naman ninyo, talaga nagbibiruan lang kami. Totoo po. Yun pala pagkakapaalam ng isang babaeng senador, yun na rin palang tanda na sila ay nagkakaroon na ng pagpupulong sa Kasi kwarto. hindi naman talaga nagpapaalam yun Ayun na nga po Talagang yun halos hanggat maaari ay Nakabantay talaga. di ba? nakabantay at lahat ng anggulo ng mga pinag-uusapan ay nakakasangkot siya sa mga usapin. Opo. Nagtaka ako kung bakit siya nagpaalam at nangako naman siyang babalik. Yes. So, pero hindi na siya nakabalik. Oho. Ayun. Ang narinig ko lang sana sa iba kasi mga balita at siguro mabuti masagot niyo rin. Ang pangunahing layunin daw po kasi talaga ng Blue Ribbon in aid of legislation. Kasi daw po parang sa tingin daw po ng kapwa yung senador parang nalilihis na para bagang ang dating prosecutorial na raw po ang dating ng pagdinig ng Blue Ribbon Sen.
Sino po ba ang nagsabi nun? Yun po ang lumalabas. At maging sa panayam po sa mga kasama nyo sa Senado, parang yun po ang binabanggit nila, sir. Hindi po totoo yun. Mhm. Unang-una, talagang may pagka-prosecutorial po sapagkat kung titingnan ninyo yung pinaka-mandato ng komite, Mhm. Ng Blue Ribbon. ang tinutugis niya yung malfeasance, Misfeasance and misfeasance, non-feasance. Mhm. Paano po ang paglalahad ng inquiry kung hindi po namin gagawin sa paraan na pagtatanong Mhm. at paghanap ng kasagutan sa mga dapat na itanong para nga mapatunayan kung merong malfeasance, misfeasance, and non-feasance. Yun po yung tinutungo talaga. Ayun. Yun ang pangunahing layunin ng Blue Ribbon Committee. Mhm. Kung naipagkamali nila, lalong-lalo na po yung aming puno ng Senado ngayon, yun po yung sinasabi niya. Ayun, opo. Kahit oo. kailan ay hindi po ako lumihis Mhm. doon sa tuntunin na yon. Mhm. At baka dapat sana tinanong muna niya ako. Opo. Nakatatlong pagdinig lang ako eh. Tama po. Yung iba nga pong humawak ng Blue Ribbon Committee, nakalampas na sila ng halos 20. Wala pa naman silang nagagawang batas eh. Tama po. Sa totoo lang po, ako pangatlo pa lang. So yun mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito mga karibin natin, i-comment nyo na lang po sa baba. Yan, maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.